Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bakit? Wala ba silang naipon sa mga ibinigay sa kanila ni Landa? Kuya naman, huwag ka na sana magalit sa kanila. Dahil sa kanila, kaya ako nababoy! Handog ng DZRH ang dula sa kanyang panahon. May mga magulang na sa kagustuhang matulungan sila ng kanilang anak, ay nasasaktan nila ang damdamin nito. At ang malungkot pa kung minsan ay naipapahamak din nila ito. Mga kaibigan, narito po't ating pakinggan ang naging karanasan ni Ryan sa ating dulang sa kanyang panahon. Pero itay, ayoko po magtrabaho kay Mang Lando. Malayo rito ang bahay niya eh. Hindi problema yun. Bibigyan ka naman yun ng day off minsan sa isang buwan. Kaya makadadalaw ka pa rin dito sa probinsya natin. Pwede mo rin naman kaming tawagan, anak. Binigyan kami ni Landa ng cellphone. Ayoko mapawalay sa inyo eh. Para ka namang hindi lalaki. Ang alam ko, si Landa lang ang bading, ha? Hindi ikaw. Itay naman, sakit yun naman magsalita. Magpakatatag ka. Hindi ka na maaaring umatras sa trabaho mo kay Landa. 3 buwan na sahod mo, nakuha na namin sa kanya. Ano? Pambihira naman. Anak, lakasan mo na lang ang loob mo. Isipin mo na sa gagawin mo. Makatutulong ka sa amin. At makapag-aaral ka rin doon. Nagustuhan mo ba ang mga binili kong mga damit at sapatos mo? Opo, Mang Lando. Aling Landa. Magaganda po. Salamat po. Okay lang yon, Ryan. Masipag ka naman eh. At gwapo pa. Aling Landa. Alam mo, sabsakan, pag-aaralin kita. Ako ang bahala sa lahat ng gagastusin mo. Salamat po, Aling Landa. Pangako, mag-aaral ako ng mabuti at hindi ko sasayangin na pagtulong sa akin. Pero sana, maging mabait at masunurin ka sa akin. Ang sarap naman po ng ulam natin, Nay. Pinadala na kasi ni Landa yung sahod ng Kuya Ryan mo, Cindy. Kaya nakapamili ako. Mabait talaga yan si Landa. Hindi ako nagkamali sa pagpayag na magtrabaho sa kanya si Ryan, Besra. Oo nga. Kaya lang po, Nay. Tay, bakit po ilang buwan nang hindi dumadalaw dito si Kuya Ryan? Oh. Hindi rin po siya tumatawag. Ay, oo nga, ano? Bakit nga kaya? Huwag niyong isipin si Ryan. Abala lang yun sa kanyang pag-aaral. Pupunta rin dito yun pag may panahon siya. Gabi na naman. Maya-maya lang, narito na naman si Landa. O Diyos ko, kailan pa kaya matatapos ang pambababoy na nararanasan ko? Ayoko po nito. Pero wala akong magawa. Sina inay at itay, kasalanan nila kaya ako napahamak. Galit ako sa kanila. Si Pating, pumasok na siya dito sa kwarto ko.
Ryan, Bakit ho, Aling Landa? samahan mo ko sa kwarto ko. Hindi ako makatulog kaya kailangan kita. Ano ang gusto mong sabihin sa akin, Ryan, baby? Alis na ako dito, Landa. Total, may trabaho na ako. Ganon. Dahil may trabaho ka na, iiwan mo na ako. Matapos kitang gastusan. Hoy, Bading! Wag na wag mong isusumbat sa akin yan. Alam mo, hindi libre yun. Dahil nagpasasa ka sa aking katawan. Kahit labag sa kagustuhan ko. Naging mabuti naman ako sa iyo. Kahit sa mga magulang at kapatid mo. Nagtrabaho rin ako dito sa bahay mo. Hindi ako nagsenyo dito. At kahit ayoko, nakuha mong gusto mo sa akin. Kaya naman ngayon, ako nang masusunod. Kukunin ko ng kalayaan ko. Hindi! Hindi ako papayag. Hindi ako papayag na iwan mo. At anong gagawin mo? Mag-iskandalo ka? Sige, gawin mo! Ryan, Hindi na ako natatakot. At ipagsisigawan ko naman sa lahat ng tao kung paano mo ko pinilit na babuyin. Masama talaga ang ugali niya si Ryan. Mas ka na lang iniwan si Landa na makatapos siya sa kuleo at magkatrabaho. Hindi man lang tumanaw ng utang na loob. O naman, Pablo. Paano mo naman naalaman yun? Matagal nang hindi nagpupunta rito ang anak natin. Tinawagan ako ni Landa kanina at sinabi sa akin ng lahat. Naawa nga ako sa kanya. Tay, hindi po kayo dapat maawa sa bading na yun. Dahil pinaboy niya si Kuya. Cindy? Yun pong totoo. Pinilit ni Landa na makuha si Kuya. At bilang kapalit nun, pinag-aral niya si Kuya at binigyan kayo ng kung ano-ano ni Itay. Pero labag po sa loob ni Kuya ang pakikipagrelasyon sa kanya. Ay, Diyos ko. Hindi ko alam na gano'n ang sinapit na. Pablo, kawawa naman palang anak natin. Yun din po ang dahilan. Kaya hindi na siya nagpupunta rito. Nagdaramdam po siya sa inyo. Napasyal ka, Cindy. Oo, Kuya. May problema kasi. Oh, naipasok na kita ng trabaho, di ba? May problema ba doon? Wala. Hindi naman tungkol doon ang sadya ko. Tungkol saan? Tinawagan ako ni na Inay. Nasira doon ng bagyong bahay natin. Hindi ko naman sila kayang tulungan mag-isa. Kuya, sana naman tulungan mo sila. Sa evacuation center lang sila tumutuloy eh. Bakit? Wala ba silang naipon sa mga ibinigay sa kanila ni Landa? Kuya naman, huwag ka na sana magalit sa kanila. Dahil sa kanila, kaya ako nababoy. Oo nga, pero tapos na yun eh. Kaya sana kalimutan mo na lang. Maawa ka naman sa mga magulang natin. Hindi mo ba nagustuhan ang dinala kong pagkain sa'yo, Ryan? Gusto, Lynette. Marami kong nakain. Bakit malungkot ka? Meron bang problema sa office? Wala. Natutuwa nga sa akin si boss. Masipag daw ako. Uy, ano palang problema mo? Lynette, alam mong tungkol sa nakaraan ko, di ba? Oo. Hindi mo naman tinago sa akin yun eh. Kaya nga, lalo akong humanga sa'yo. Kahapon, dumating sa bahay ang kapatid ko. Sabi niya, napinsala daw ng bagyong bahay ng mga magulang namin. At sa evacuation center sila tumutuloy. Kawawa naman pala ang parents mo. Naguguluhan ako eh. Pinakausapan ako ni Cindy at tulungan ko mga magulang namin. Tama lang naman yun, Ryan. Kasi mga magulang mo sila at nangangailangan ng tulong.
Pero nasasaktan pa rin ako. Tuwing maalala kong ginawa nila sa akin, dinala nila ako kay Landa kahit ayoko. Kaya napahamak ako. Alam mo dapat mong gawin? Magpatawad ka na. Kahit masakit naman yung sinabit mo. Nagtagumpay ka. Lynette, Try mo. Gagaan yung loob mo. Kung magpapatawad ka, muli kang magiging mas maligaya at malulugod pa sa'yo ang Diyos. Maniwala ka sa akin. paano naman ang sakit na nararamdaman ko? Hilingin mo sa Diyos na paghilumin na ang mga sugat mo diyan sa iyong puso. Kailan ka pa ba magpapatawad? Pag wala ng nanay-tatay mo? Ako, baka magsisi ka pag nangyari yun. Salamat sa mga dala mong pagkain. Inuubo pala kayo, Nay. Ilang araw nang may sakit ang nanay mo. Napakahirap dito sa evacuation center, anak. Kinausap ko po si Kuya Ryan para po tulungan kayo. Anong sabi niya? Galit pa rin po siya sa inyo. Ang anak ko. Hindi ko siya masisisi. Kasalanan ko talaga. Pinilit ko siya magtrabaho kay Landa, kahit ayaw niya. Parang nagkaroon ng trauma si Kuya. Sana mawala na yung nararamdaman niyang yun. Saan ka galing, Pablo? Naglakad-lakad sa labas. Nagpunta rito si Chairman. Kinumusta ang kalagayan natin dito sa evacuation center. Sana naman may makatulong sa atin para makaalis na tayo dito. Ako po, Tay. Nay, Anak? ialis ko na po kayo dito. Ryan? Anak! Tay, Salamat. Nay. Dinalaw mo kami. Kahit na nga malaki ang kasalanan namin sa iyo. Anak, patawarin mo kami. Lalo na ako. Pinilit kita. Pero maniwala ka, hindi ko alam ang ginawa niya sa iyo. At hindi rin namin gusto yun, anak. kalimutan na po natin ang nakaraan. Pinatatawad ko na po kayo. At isasama ko na po kayo kung saan ako naroon. Mapait man ang nakaraan, maaari pa ring maging matamis ang kasalukuyan. Ito'y sa pamamagitan ng pagpapatawad at pagmamahal na dumadaloy sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Phil Cruz, Susan Robles, Lionel Benjamin, Chiquit del Carmen Amor, Bobby Cruz, at Rosana Villegas. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsabang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Gusto mo?
Iputok ko na sa sentido mo itong baril ko. Sige, sige. Iputok mo, Toby. Para kung mapatay mo ko, tapos na rin ang mga problema mo. Ano ba hinihintay mo? Barilin mo na ako! Handog ng DZRH ang dula sa kanyang panahon. Gaano nga ba kahalagang mabuksan ang ating kakayahang magbigay at tumanggap ng pang-unaw at pagmamalasakit sa ating kapwa? Mga kaibigan, narito at ating pakinggan ang naging karanasan ni Emil sa ating dulang sa kanyang panahon. Emil, nag-enroll ka pala sa criminal investigation course sa kampo. Oo, Toby. Nangihinayang kasi ko sa pagkakataon. Saka ilang buwan lang naman yun. Kaya ginawa ko ng priority sa schedule ko. Ang sa akin lang, dapat magpakahinog ka muna sa pagiging isang bagitong pulis bago ka mag-ambisyong sumabak sa investigation course. Huwag kang masyadong magmadali. Toby, hindi naman ako nagmamadali. Gusto ko lang madagdagan ang mga kaalaman ko sa profesyon natin. Lalo na nga, pagpapatupad ng batas ang trabaho natin. Huwag mo nga akong papaniwalain yan sa mga sinasabi mo. Magpupulis ka ba kung wala kang pansariling interes sa profesyong ito? Oh, huwag ako, Emil. Basang-basa ko mga kilos mo. Huwag ako. Mainit yata ulo ni Toby nung umuwi kanina, Adela. Narinig ko kasi yung pagbabalibag niya ng mga gamit niya. Si Emil daw kasi, binwisit na naman daw ang araw niya kanina sa istasyon nila. Bakit? Ano naman ba ang ginawa ng Emil na yon? Ay, nalaman niya. Nag-enroll daw pala sa criminal investigation course sa kampo. Kung bakit kasi nagpulis din yung lintik na Emil na yun. Ang dami namang kursong pagpipilian. Gaya-gaya nga. At malamang yung nanay niya inggitera ang nagsulsul sa kanya para magpulis din gaya ni Toby. Alam mo, ako man, nung pala bibwisit sa maginang yan eh. Parang palagi silang may gustong patunayan na kung ano. Mga wala namang binatbat. Ang punto nga kasi ni Toby, siya mag-aanim na taon na sa serbisyo. Pero hindi siya nagtangka mag-enroll sa kursong yon. Pero tong si Emil, na mag-aapat na taon pa lang sa pagiging pulis, abay nag-aambisyon na maging investigador. Paano nga? Gusto niyang lampasan si Toby. Gusto niyang higitan para pagmalakihan niya. At ako nagigigil sa pagiging ambisyoso ng Emil na yun. Huwag na huwag siyang madadaan sa harapan ko dahil bibigwasan ko talaga siya. Tita Mercy! Naku! Tiyak na matutuwa ka sa mga lumang magazine na binili ko para sa'yo. Nandito kasi yung pictures at articles ng mga paborito mong artista noon, oh! Talaga? Opo! Sige nga, tingnan ko nga yung mga magazine na yan. Ay, teka tita. Putlang-putla kayo ah. May masakit po ba sa inyo? Sumasakit na naman kasi ang tiyan ko, Ani. Ha? Inilabas ko ang lahat yung kinain ko. Masakit pa rin eh. Lalong sumasakit. Teka. Mabuti pa po, tita. Maupo muna kayo dito sa sofa, ha? Ikukuha ko kayo ng mainit na tubig na maiinom. Baka kasi sinisik muna kayo. Nalalabo na rin ang paningin ko. Hindi ko na kaya. Hindi ko na... Ay, tita! Tita Mercy! Tita! Inay, kumusta na pong pakiramdam niyo? Nawala na yung sakit ng tiyan ko, anak. Mabisa yung gamot na binigay sa akin ng doktor. Guminawa ng pakiramdam ko. Pero sana, Nay,
Kapag may masama kang nararamdaman, sabihin mo kagad para maipagamot ko kayo. Ayoko kasi na nag-aalala ka pa eh. Lalo na ngayon, magsisimula na yung klase mo sa kampo. Baka hindi na po ako tumuloy. Ha? Marami pa namang pagkakataon. Hindi ko kayo pwedeng iwan na may sakit. Abe, naka-enroll ka na eh. Kaya ituloy mo na yung pag-aaral mo. Naku anak, mahalaga rin sa akin ang iyong mga prioridad. Kaya dapat lang na paglaanan mong mga yun ng pagsisikap at oras. Huwag mo akong alalahanin. Kaya kong aking sarili. Ani! Hoy! Apo, kanino mo dadalhin yung isang platong pansit na yan, ha? Ay, kay Tita Mercy po, Nay. Ano? Para po makatikim naman siya nitong handa ko sa birthday ko. At saka para masilip po na rin po siya. Nag-iisa kasi siya sa bahay dahil nasa campus si Kuya Emil. Hindi! Ibalik mo sa kusina yung pansit na yan. Po? Huwag mo mabigyan-bigyan ang Mercy na yon ng kahit anong pagkain na meron dito. Hindi siya kasali sa pinaghahanap buhay natin. Maliwanag ba? Pero Nay! Pwede ba, Ani? Oo. Tigil-tigilan mo na ang pagbibigay ng simpatya sa maginang yon. Kung meron ka man dapat bigyan ng pagpapahalaga, walang iba kundi kami ng nanay mo. Baka nakakalimutan mo. Kami ang mga magulang mo. Hoy! Emil! Toby, bakit? Ano bakit? Bigay ka ba? Palabas pa lang tayo ng istasyon, tinatawag na kita. Pero hindi mo ako pinapansin. Pasensya na, Toby. Magulo kasing isip ko eh. Si Inay tumawag. Masakit daw ang tiyan niya. Kaya nagmamadali ako. Baka kailangan siyang dalhin sa ospital. Ang sabihin mo, hindi pa man, nagmamalaki ka na. Dahil kinukuha kang investigador sa headquarters. Ano? Hindi ba totoo? Nagkakamali ka. Kahit pa maging investigador ako, hindi ako pa pwedeng magmalaki kahit kanino. Isa pa mas sila ng trabahong yun. Kaya lalong hindi ko dapat ipagyabang. Alam mo ba, ikaw, masyado kang pa-humble effect. Toby, Pero ang totoo, ang taas-taas ng tingin mo sa sarili mo. Toby, ano ba? Nga, Magkakasakitan ba tayo ng walang dahilan? ano? Gusto mo? Iputok ko sa sentido mo itong baril ko. Sige, Ha? sige. Iputok mo, Toby. Para kung mapatay mo ko, tapos na ang mga problema mo. Sige. Ano pang hinihintay mo? Barilin mo na ako! Nung maliliit pa tayo, tuwang-tuwa ako pag pinanonood kitang nagtotrolley. Pangarap na pangarap ko rin kasi noon na magkaroon ng trolley. Pero wala naman kami perang pambili ni Inay. Iniwan na rin kasi kami noon ni Itay. Hindi na siya bumalik. Hindi ko alam. Samantalang lumalaki tayo, may mga ganong nangyayari sa ating mga pagitan. Hindi ko rin naman magawang hiramin sa yung trolley mo noon. Dahil ayokong storbohin ka sa paglalaro mo. Saka ayokong magalit ka sa akin. Ingat na ingat akong magalit ka nun sa akin dahil ang mas gusto ko, maging masaya tayong maglaro palagi noon. Aaminin ko, ang dami ko rin kasalanan sa iyo nung maliit pa tayo. Pinagdadamutan kita ng mga laruan. Madalas, sinasaktan pa kita kapag hindi mo agad nasusunod yung inuutos ko sa'yo. Sa akin, wala namang nabago sa pagpapalag ako sa iyo noon at ngayon. Magkapatid ang ating mga ama. Magkadugo tayo. Subukin man tayo ng pagkakataon pagdating ng panahon. Yung pagiging magkadugo pa rin natin ang mananaig. Sa huli, tayo pa rin ang magdadamayan. Hindi ba dapat
inabandon na sila ng kapatid ninyo. Kayo ang unang dapat na tumulong sa kanila, Itay. Pero hindi ko lang maintindihan kung bakit galit na galit kayo sa mga narating ni Kuya Emil. Samantalang lahat naman ng yun, galing sa pagsisikap nila ni Tita Mercy. Ba't ko naman sila tutulungan? Samantalang kahit kailan, hindi naman nila hiningi ang tulong ko. Dahil naglagay kayo ng mataas na pader sa pagitan ninyo, ni na Tita Mercy at Kuya Emil. Ikay sinadya niyo yun para hindi nila kayo malapitan. Talagang ganon. Kani-kanya lang ang pagdaraos ng buhay sa mundong to. Kaya walang samaan ng loob. Itay, may early stage stomach cancer si Tita Mercy. Yun ang dahilan ng madalas na pagsakit-sakit ng tiyan niya. Kaya madalas siya ma-ospital. At ako, kahit pingilan niyo ako ng pingilan ni Inay, pupunta pa rin ako sa kanila, Tay. Hindi ko ipagdadamot ang anumang may tutulong ko kina Tita Mercy at Kuya Emil bilang ganti sa kabutihan din nila sa akin. Mercy? Ang ate Adela mo ito. Pwede ba akong tumuloy? Ay, Ate Adela, ay, halika. Pumasok ka na rito sa loob. Halika, maupo ka dyan. Ay, salamat Mercy ha. Siya nga pala, dinalang kita ng mga prutas. Oh. Nabanggit kasi sa akin ni Ani ang sitwasyon mo. Kaya naisip ko makabubuti sa iyo ang mga prutas. Ako, maraming salamat, Ate Adela. Napakaraming prutas naman nito. Ang totoo, nauna lang ako sa Kuya Simon mo sa pagpunta rito. Maya-maya lang, nandito na rin yun. Ay, talaga, Ate. Pupunta rin dito si Kuya Simon. Nandito na ako, Mercy. Ay, Kuya Simon! Matagal-tagal na nga kasi akong hindi nakakapunta rito Abay, gusto ko rin siyempre makakwentuhan si Emil. Hindi ko nga matandaan kung kailan kami huling nagkausap ng pamangking ko. Ay, naku, Kuya. Katatawag lang nila kanina ni Toby. Magkasama raw sila magpinsan sa isang mahalagang media event. Pagkatapos daw doon bibili sila ng mga pagkain mapagsasaluhan natin dito. Dadaanan na rin daw nila si Ani sa trabaho. Aba, tama-tama pala ang pagkakatipon-tipon natin dito. Oo nga. Isang pambihira at masayang pagkikita natin ito bilang malalapit na magkakamag-anak. Toby, natatawa talaga ako rito sa trolley keychain na ibinigay mo sa akin. Pero, symbolical ito, ha? Malaking bahagi ito ng kamusmusan natin noon. Lalo na't pinatunayan natin na hanggang ngayon sa ating pagtanda na ang magpinsan ang pinakamatalik na magkaibigan, magkaramay sa anumang pagdadaanan sa buhay, maging sa panahon ng tagumpay. Siyempre, dahil nakikita natin ang mga sarili natin sa isa't isa. Maaring hindi man natin nakamit ang lahat ng bagay sa mundo, pero ang pinakamahalaga, yung isang dugong nananalitay sa ating mga ugat na walang makatutumbas na anumang bagay rito sa mundo. Wala nang bubuti pa sa paglalakbay ng magkasama ng magkakadugo tungo sa pag-angat ng kanilang mga layunin. Mas magaan ang pakiramdam sa pag-unlad ng may katuwang dahil walang patid ang liwanag ng pag-asa sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Phil Cruz, Bobby Cruz, Lionel Benjamin, Susan Robles, Rosana Villegas,
at Chiquit del Carmen Amor. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam. At sa pinagsamang direksyon ng iyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Lemuel, sino yan? Mga pulis, Hank. Sir, ano pong kailangan niyo sa amin? May maitutulong po ba kami? Iniimbitahan namin si Mr. Hank Francisco sa presinto para sa ilang katanungan. Handog ng DZRH ang dulang sa kanyang panahon. Mahirap mapagbintangan sa kasalanang hindi mo naman ginawa. Mga kaibigan, pakinggan natin ang naging karanasan ni Hank sa ating dulang sa kanyang panahon. Yula, ikaw pala. Uy, Opo ka. nabasa ko na yung sulat mo, ha? Ang cute naman. At saka ang sweet ng nakalagay. Pero, hindi ko lubos maisip. Friendly letter lang yun. Mamaya kita re-replyan. Matutuwa ko sa i-reply ko. Mabuti naman nagustuhan mo yung way ko ng pag-reach out sa'yo. Old school pero tago sa puso. Tama! Ano? Hindi ka naman natatakot sa akin? Hindi naman ako natatakot eh. Kinakabahan lang. Buti nga nag-improve ka na eh. Hindi tulad nung dati na saksakan ka ng torpe. Iba talaga pag si Limuel ang mentor mo. Hank, talaga bang friendly letter lang yung sulat mo? Mukha naman love letter na yun, ha? Oh, bakit nagtamimi ka na naman? Yung letter na yun kasi, Kasi ano, as in love letter talaga. Oo, love letter ka intensyon ko, pero kasi, nahihiya ako eh. Eh? Kasi baka, kung ano na lang ang isipin mo. Kaya nauwi na lang yun sa friendly letter. So, may gusto ka nga sa akin. Ano, easy lang. Huwag kang kabahan, Hank. Kung mahal mo talaga ako, hindi ka mahihiya na sabihin yun. Kung mahal mo ako, pagmamalaki mo yun. Hindi mo kahihiya. Ano? In love ka ba sa akin? Ha? Hank, bakit malungkot ka? Lemuel, palagi na lang ako sinusumpong ng hiya pagdating kay Yula. Hindi ko masabi-sabi sa kanya na mahal ko siya. Pero alam kong nakakahalata na siya sa totoo mong nararamdaman para sa kanya. Pero siyempre, iba pa rin yung nanggaling mismo sa bibig ko. Naiisa ko. Hindi ako nakaporma kay Yula. Gusto mong sabihin na sa kanya ngayon? Asin ngayong gabi. Oo. Total, sa kabilang kali lang naman ang bahay nila eh. Baka tulog na siya sa mga oras na Hindi, ito. alas 9 pa lang oh. Siguradong gising pa yun. Baka nanonood pa nga siya ng mga teleseries sa mga oras na ito eh.
Pwede na yung gamit mo. Tara, sumama ka sa akin. Hindi tayo uuwi ng bahay hanggat hindi mo nasasabi kay Yula na mahal mo siya. Limel, sarado na po ang bahay. Kaya nga tayo pupunta dito sa likod bahay. Baka nandun si Yula. Oh, nandito tayo. Oh, ayun si Yula, oh. Natatanaw ko. Naghuhugas siya ng pinggan. Buti na lang talaga. At walang bakod ang bahay nila. Teka, lapitan natin. Psst, Yula! Yula! Ayan na si Yula. Lumabas at palapit sa atin. Uy! Ay, Ginagawa niyo dyan? wala lang. Napabisita lang. Meron kasing gustong sabihin sa itong si Hank eh. Talaga? Ano yun, Hank? Yula, Ano? aamin ako sa'yo. Na? May gusto ko sa'yo. Matagal ko yung alam yun eh. Pwede ba kita maging Ano? Hank, hindi yan ang tinuro ko sa'yo. Ano ba? Gusto mong maging... Gusto mo ako maging girlfriend? Ganon? Oo, yun ang sasabihin ko. Naku po. Pwede ba? Ha? Oo naman. Pwede mo ako maging girlfriend. Aminin ko rin sa'yo. Gusto rin kita eh. Naghihintay nga lang ako na ikaw yung unang magsabi sa akin na gusto mo din ako. Talaga? Oo. Kung ganun, girlfriend na kita, ha? Sure. Ang bilis nyo, ha? Ang ina-expect ko, magliligawan pa kayong dalawa. Pero sige, maganda yan. At least walang kahirap-hirap. Ngayon girlfriend na kita, Yula. Ipinapangako ko, magiging mabuti akong boyfriend sa'yo. Talaga? Hindi ko sasayangin ang tiwala at pagmamahal mo sa akin. Guys, nagugutom na ba kayo? Gutom na kasi ako eh. Tara, pasok na tayo sa kantin. Nagugutom na rin ako. Tara, sabay-sabay na tayong pumasok sa loob. Yula? Yula, baka naman pwedeng hawakan kong Alin? kamay mo. Kung okay lang sa'yo. Okay, sure, pwede. Pahig naman ako na mag-holding hands tayo. Ay, ang sweet naman. Tara, pumasok na tayo sa loob. Ma? Ay, Ay, naku. ma? Si aming, ano Yula. Good afternoon po. Ma'am Fulgencio. Hoy, Mr. Inigo. Bakit hawak-hawak mo ang kamay ng anak ko, ha? Ha? Anong ay? Teka, may relasyon ba kayo ng anak ko? Ay, naku, ma'am, wala po. Magkaibigan na po sila ni Yula. Miss Abasible, huwag ka magsinungaling. Ma, talaga wala kaming relasyon ni Hank. Maniwala kayo sa akin. Ay, aray ko! Nakalimit naman ang pagkakahawak niyo eh. Sumama ka sa akin, ha? Mag-uusap tayong dalawa. At ikaw, Mr. Inigo, huwag na huwag mong mahawak-hawakan ang anak ko. Kapag nakita pa kita ulit, sigurado, mananagot kayo sa akin. Maliwanag ba? Hank, dito mo na lang ako hatid. Sigurado ka? Madilim at walang street light ang daan pauwi sa inyo. Nakakatakot kung mag-isa ka lang uuwi ng bahay nyo. Huwag ka mag-alala sa akin. Kaya ko namang umuwi kahit madilim yung kalsada. Tsaka, mas natatakot ako eh. Pag na-discover ni Mama na may relasyon pa rin tayo. Naintindihan ko. Sige, mag-iingat ka pa uwi, ha? Mag-iingat ako. Ikaw rin, ha? I love you, Hank. Mahal din kita, Yula. Ikaw ang pinakamagandang blessing sa akin ng Diyos. Maraming salamat. At akong pinili mong mahalin. Yula! Yula!
panaginip lang pala. Oh, pero nakakatakot yung panaginip kong yun. Kumusta na kaya si Yula? Teka, matawagan nga siya. The number you have dialed is either unattended or Oh, Please try can't be reach ang cellphone. Oh, Diyos ko. Nakauwi kaya ng ligtas si Yula kagabi. Oh, si Mengay tumatawag. Bakit kaya? Hello? Hello? Hank, alam mo na ba yung balita? Anong balita? Si Yula, Hank! Natagpuan patay sa creek ang girlfriend mo kaninang umaga! Ano sabi mo? Si Yula! Patay na! Hank, alam ko nararamdaman mo. Gusto mong pumunta sa buro ni Yula pero nagdadalawang isip ka. Kasi ayaw sa'yo ng mama niya. Pero alam mo, Hank, may malaki ka pang problema eh. Ano ibig mo sabihin? Maraming mga kaklase natin ang nakakita na ikaw ang huling kasama ni Yula. Bukod sa 2 araw ka nang hindi pumapasok sa school natin, simula nang mamatay ang girlfriend mo. Oh, May narinig akong usap-usapan na ikaw ang pangunahing suspect sa pagkakapatay kay Yula. ano? Oo. Limuel, wala akong kinalaman sa pagkamatay ni Yula. Sandali, Hank. May kumakatok sa pinto. Sisilipin ko lang kung sino. Ay, Pasensya na sa abala. Sino yan, Limuel? Hank, mga pulis eh. Sir, ano pong kailangan sa amin? May maitutulong po ba kami? Iniimbitahan namin si Mr. Hank Francisco sa presinto para sa ilang katanungan tungkol sa pagkamatay ng biktimang si Yula Fulgencio. Sige po, sir. Sasama ako sa inyo. Hank, kumusta ka na dito? Naiinip na ako, Limuel. Gusto ko na lumabas ng kulungan. Kailan daw pa ako makakalabas dito? Tatapatin na kita. Mukhang matatagalan ka pa bago makalabas ng kulungan. Huh? Ikaw lang kasi yung prime suspect sa pagkamatay ni Yula. Alam niyo namang hindi ko magagawa yun kay Yula. Mahal na mahal ko siya. At saka wala akong masamang motibo. Francisco, Ay, may bisita ka. nasita ka rin. Mrs. Fulgencio, Hindi ka pa rin ba aamin sa mga kasalanan mo? wala po akong kasalanan. Hindi ko po magagawang pumatay ng tao. At lalong hindi ko po magagawang saktan si Yula. Mahal na mahal ko pong anak ninyo. Sa palagay mo, maniniwala ako sa iyo? Opo, dahil yun po ang totoo. Sinungaling! Pinatay mo ang anak ko! Pinatay mo ang kaisa-isa kong anak! Ilang beses ko hubang sasabihin sa inyo na hindi ako ang pumatay sa anak ninyo. Maniwala kayo sa akin. Handa ko pong patunayan sa inyo na inosente ako. Ma'am, alam ko po nararamdaman nyo. Pero wag po sana tayo magpadalos-dalos ng emosyon. Hayaan muna natin gumulong ang investigasyon. At naniniwala akong walang kinalaman ng pinsan ko sa pagkamatay ng anak nyo. Hindi ako papayag na hindi ko makamit ang hustisya sa pagkamatay ng anak ko. Kung ikaw man ang pumatay sa anak ko, sinisiguro ko sa iyo, Hank, hindi ako titigil hanggat hindi ka nabubulok sa bilangguan! Francisco, laya ka na. Laya na po ako, sir. Bakit? Sumuko na yung totoong pumatay kay Yula Francisco. Alam na to ng pamilya ng girlfriend mo at naroon sila sa presinto sa Maynila para kumprontahin yung suspect. Ganun ba? Sino ko bang pumatay sa girlfriend ko? Ayon sa investigasyon, tiyuhin ng biktima na lulong sa alak ang pumatay sa kanya. Oh, Oh, malaya ka na. salamat po, sir.
At nalinis na nila pangalan ko. At nagkaroon na rin ng hustisya ang pagkamatay ng girlfriend ko. Gaano man katagal o gaano man kahirap ang iyong pinagdaraanan dahil sa kawalan ng hustisya, palagi mo lang tatandaan na lalabas at lalabas din ang katotohanan sa takdang panahon, sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Bobby Cruz, Rosana Villegas, Phil Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles at Lionel Benjamin. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Sanog. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Krishna Sega. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin de Gaspi at Bobby Cruz, sa kanyang panahon. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Walang yakap! Nawalan siya ng malay. Dahil sa pagkakapalo ko ng flower base, nagising ko na si Nancy at hingi kami ng tulong. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Mahalaga ang tungkuling ginagampanan sa pamilya ng panganay na anak. Sa pagkawala ng magulang ay siya ang tagapagtanggol ng kanyang nakababatang mga kapatid. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Xander sa ating dunang sa kanyang panahon. Tingnan niyo po mga gamit na pang-eskwela na ibinigay sa amin ni Sir Albert, Nay. Tay, ang gaganda, ano po? Oo nga, Sander. Siguro, ang mahal niyang bag, ano? Oo. Sapatos, tsaka tsinelas niyo ni Nancy. Kaya nga po nahihiya kami ni Kuya Sander kay Sir Albert eh. Kasi bukod po sa mga yan, pinakain pa niya kami sa isang restaurant sa bayan. Binili niya rin po kayo ng pagkain eh. Napakabait talaga niyan si Albert. Oo nga. Mabuti na lang, dito siya sa baryo natin nanirahan. Kaya kayong dalawa, ha? Mag-aaral kayong mabuti. Huwag niyong sehangin ang pagtulong niya sa atin. At sikapin niyo rin siyang matulungan, kahit sa maliit na bagay. Opo, Nay, Tay. At Sander, Po. bantayan mo rin tong bunso mong kapatid. Baka may mga gusto na manligaw dyan. Naku, si Toy naman oh. Wala naman po eh. At saka hindi ko pa po iniisip yun. Bata ako pa. Ayaw lang namin na may makahadlang sa pag-aaral mo, anak. Ayaw naming masira ang pagtitiwala sa atin ni Albert. Kaya, pinapoprotektahan ka namin sa iyong kuya. Saan ka ba galing, Elsa? Dumaan ako sa simbahan na ipinagawa ni Albert. Alam mo, yari na pala yun. At magkakaroon nga raw ng misa bukas, sabi ni Father. Ay, ganun ba? Ay, salamat nga pala dito sa lugaw na bigay mo. Maliit na bagay lang yan, Miding. Eh, kung mayaman nga lang ako, nakatulad ni Albert, bay, tutulong din ako sa mga kababaryo natin naghihirap. Lalo na sa simbahan. Mapalad tayo sa pagkakaroon ng kapitbahay na katulad ni Albert. Sinabi mo pa.
Ay, teka nga pala. Sabi ng panganay mo, may sakit ka raw. Ay, oo nga eh. Inuubot nakakaramdam na rin ako ng panghihina. Tulad ni Jose. Ano kaya sakit niyong mag-asawa? Wala naman kaming pera para makapagpagamot. Teka, kung sabihin niyo kaya yan kay Albert. Ha? Oo, para matulungan kayo magpagamot. Uy, nakakahiya na. Siya na nga ay nagpapaaral sa dalawa naming anak eh. Aba, hindi lang naman si Nancy at Sander ang pinag-aaral niya. Maraming mga kabataan dito. Ayun na nga. Ay ayaw na naming makabigat pa kay Albert. Eh, paano kayong gagaling niyan? Bahala na. Eh, siguro hindi naman kami mababayaan ng Diyos. Talaga po, Sir Albert? Sa akin po ang magandang cellphone na to. Parang hindi ka makapaniwala. Kasi naman po, ngayon pa lang po ako magkakaroon ng cellphone. Tapos ganito pa po kaganda. Para sa'yo talaga yan, Nancy. Binili ko para matawagan kita. Lalo na kapag nalulungkot ako sa gabi. Sige po, makikipagkwentuhan po kami sa inyo ni Kuya Sander. Maraming salamat po, sir. Walang anuman. May cellphone din akong binili sa kapatid mo. Yun nga lang, syempre, mas maganda yung sa'yo. Salamat po uli. Ang bait nyo talaga, sir. Tiyak na matutuwa si Kuya Sander nito. Nancy, mamaya ka na umuwi, ha? Tuturuan kita kung paano gamitin yung bago mong cellphone. Oh, Nancy, Kuya Sander. Binigyan tayo ng cellphone ni Sir Albert, oh. Nancy, may problema tayo eh. Bakit, Kuya? May nangyari ba? Si Inay at Itay, nahihirapang huminga. Ano? Kailangan madala natin sila sa ospital. Pero wala yung hospital dito. At wala rin tayong sasakyan. Wala rin tayong pera. Humingi tayo ng tulong kay Sir Albert. O ano? Kumusta na ang mga magulang niyo, Sander? Nancy? Medyo malakas na po sila. Sir Salamat Albert. po sa inyo, sir. Sa tulong ninyo. Walang anuman. Naipagamot si na Inay at Itay. Ngayon, malapit na akong gumaling ang sakit nila sa baga. Ang dami na po namin utang na loob sa inyo. Maligaya ako na nakakatulong ako sa aking kapwa. Bakit po parang malungkot kayo? Sinumpong na naman kasi ako ng depression ko kagabi. Oh? Kahit nagpapagamot na ako, lagi ko pa rin nararamdaman yun. May ganun pala kayong sakit? Sabi ho ng teacher ko, mahirap daw pong sakit na yun. Oo, Sander. Kailangan lagi ako may kasama. Kaya ang problema, wala naman ako makasama. Ano kaya kung samahan niyo ako sa bahay ko? Po? Oh? Tama. Samahan niyo ako doon. Habang wala ang mga magulang niyo. Para naman hindi ako malungkot. Maaari niyo ba akong pagbigyan, mga bata? Oh, Sander, kayo pala. Nancy, napasyal kayo. Oo, Aling Elsa. Ihahabilin po sana namin sa inyo bukas ang bahay po namin kung maaari. Ah? Ay, bakit? Saan kayo pupunta? Eh, hindi naman alagay sa ospital ang mga magulang niyo. Niyaya po kasi kami ni Sir Albert na doon muna sa bahay niya habang wala daw po sina Inay at Itay. Ano? Para daw po hindi siya malungkot. Eh, bakit kayo pumayag? Hindi nga alam to ni Namiding at Jose. Ayoko nga po sana, kaya lang nakakahiya po tumanggi kay Sir eh. Opo, Aling Elsa. Ang dami na po naming utang na loob sa kanya eh. Ay, ito sa bagay. Pero Sander, bantayan mo tong kapatid mo, ha? Oo. Babae siya, bata pa. At lalong kailangan niya ang proteksyon mo bilang kuya niya. Ingatan mo siya, ha?
kinakabahan naman po ako sa sinasabi niyo eh. Ako rin, kuya. Basta, mag-ingat kayo pareho. Oo, salamat po sa paalala niyo, Aling Elsa. At huwag niyong kalilimutan dumalangin sa Diyos. Lalo na at pupunta kayo sa ibang lugar. Hindi ko alam na may depression pala si Albert. At hindi niya yun nabanggit sa akin kahit minsan. Pero malapit siya sa inyo, Father. Kaya nga nagulat ako sa sinabi mo. At bukas daw pinapupunta niya sa bahay niya ang magkapatid na Sander at Nancy upang makasama niya. Nag-aalala nga ho ako para sa mga bata, Father. Dahil anak ko sila ng mga kaibigan ko. Pero napakabait ni Albert. Napakamatulungin. At siguro naman wala siyang masamang gagawin sa kanila. Sana nga po, Father. Pero, paano ho kung meron? Paano natin sila matutulungan? Di ako makatulog. Kinakabahan pa rin ako. Kahit na nga, nariyan lang sa ilalim ng kama si kuya at nagbabantay sa akin. Kasi nga, pinaghiwalay kami ng tulugan ni Kuya Sander. Buti na lang, nakapasok dito si kuya na hindi alam ni Sir Albert. Naaalala ko naman yung sinabi ni Aling Elsa. Hindi tuloy ako makatulog. Kahit na nga maganda itong kwarto. Ay, nagbukas ng pinto. Nancy? Sir Albert, bakit po? Sabi ko na nga ba, gising ka pa eh. Dahil bukas pa ang ilaw dito. Dinalang kita nitong vitamins. Vitamins po? Oo. Pampalakas ito, Iha. Bibigyan ko din mamaya nito si Sander. Po? O, sige na. Inumin mo na. Sige po. Ayan. Yun. Ay, nainom mo na. Ayos ka lang ba dito sa silid mo? Opo. Kaya lang, sana pinagsama niyo na lang po kami ni Kuya. Mas maganda na to. Para pareho kayo makatulog ng maayos. Sir Albert, pero po nga, inaantok na po ako. Ha? Ganun ba? O, sige na, matulog ka na. Lalabas na ako kapag tulog ka na, ha? Sige po. Mabilis na tumalab kay Nancy ang pampatulog na ipinainom ko. Napakaganda mo talaga, Nancy. Sariwang-sariwa. Ang kinis. Ngayon, magiging akin ka. Nang wala kayong malalaman ng kapatid mo. Uhubarin ko na ang suot mo. Walang yaka! Nawalan siya ng malay. Dahil sa pagkakapalo ko ng flower vase, igising ko na si Nancy at hihingi kami ng tulong. Salamat po sa tulong niyo, Aling Elsa. Oo nga po, Aling Elsa. Dahil sa inyo, nahuli ng mga pulis ang Albert na yun. Wanted palang walang yan yun. Sana'y mambiktima ng mga batang babae. Tapos, may gamot na pampatulog pala ang pinainom niya sa akin. Kaya pala kahit ginising ako ni Kuya, hindi kaagad ako nagising. Ang sama-sama talaga ng Albert na yun. Buti na lang nakinig sa akin ng kuya mo, nabantayan ka. Kinabahan din po kasi ko nang patulugin si Nancy ng Albert na yun sa malayong kwarto. Naalala ko pong bilin na inay at itay na dapat kong proteksyonan ang aking kapatid.
Patawarin niyo kami, mga anak. Napabayaan namin kayo. Dahil sa amin, muntik na kayong mapahamak. Wala po kayong kasalanan, inay, itay. Nagkasakit po kayo eh. Napakasama pala talaga ng taong yun. Nagpanggap na bakasyonista, nagkunwaring mabuting tao para mapagtaguan ng mga pulis na humahanap sa kanya. Buti na lang, hindi kami pinabayaan ng Diyos. Naalala ko po mga bili niyo sa akin ni Inay, Itay. Kaya po nakakilos ako. Hindi lahat ng tumutulong ay tao sa puso. Kaya dapat na ang tao'y maging matalino upang ang kapahamakan ay maiwasan sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Phil Cruz, Lionel Benjamin, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, Maynard Landicho Jr., at Susan Robles. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Buyar. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Roberto Bobby Cruz. Sa kanyang panahon.